peso to dollars. Dalawang maleta na Ito yung sinabi ko sa inyo, di ba? Inutusan sila na bumili ng mga dollars. O, para ano yung dollars? Di ba? Para ano yung dollars? E di syempre, ibibigay po ito sa mga foreigners. Alangan naman, babayaran mo itong mga ICC na ito into peso. Hindi nila magagamit yan doon sa lugar nila. So, dollars talaga. Binibili nila o ini-exchange ang peso to dollars para may pambayad sila. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, nagpa-interview na itong mga 18 Marines sa Jessica Soho at may mga bago silang mga developments, may bago silang mga revelasyon dito sa interview ni Ma'am Jessica Soho with these 18 ex-Marines. Okay? So yan po ang i-re-reaction natin at makinig po tayo sa video na ito kasi marami po silang isiniwalat dito. Involved na po itong si Presidente Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Zaldico, at talagang na-shock po itong si Ma'am Jessica Soho, no, sa kanyang programa. Sa KMJS po ito. Okay? So yun po ang ating ipapakita dito, no, kasi grabe. Dapat talagang malaman ito ng taong bayan, no? Kaya i-share nyo na itong video na ito ha para kakalat ito. At mag-comment rin kayo, no? Kung ano ang opinion nyo, no? I-reaction nyo rin ang video. Hindi lang ako ang magre-react, tayong lahat, okay? Like, i-share, at the same time, subscribe na rin kayo para updated kayo lagi dito sa Donmar TV sa mga ipinapakita nating video, no? Na mga trending at update. So, heto, without further ado, pakinggan po natin itong interview ng 18 ex-Marines na Ma'am Jessica Soho sa KMJS. Ito po. Napakaraming nangyari sa linggong ito. EDSA at 40 ang simula ng pre-trial ni dating Pangulong Duterte sa ICC at ang paglantad ng mga diumano sundalong Marines tungkol sa paghahatid daw nila ng pera sa mga politiko, bagamat kunu-question ngayon ang kanilang kredibilidad. Noong isang taon pa na isiwalat na may mga male-maletang pera, codename basura, na idinideliver daw sa ilang mga politiko na naglalaman di umano ng hindi lang milyones, kundi bilyones na kickback mula sa pondo dapat ng bayan. daan-daan. Imagine yung mga pera na yun, kung naibigay lang yun sa mga proyekto natin, grabe, malaking tulong na yun. Pero anong ginawa nila? Ninakaw lang nila. Na maleta ng pera ang dumarating doon. Sa linggong ito, ganito ulit ang isiniwalat sa isang press conference ni Attorney Levito Levi Baligod kasabay ng paglantad ng di umano dating security staff ni Congressman Zaldico na naghatid di umano ng male-maletang pera sa mga politiko mula kay Pangulong Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at marami pang iba. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Nakapag-deliver po. Karamihan sa mga lumantad, mga dating miyembro ng Philippine Marines. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. 52 na maleta ito. Bukod sa pagde-deliver ng pera, kasama rin daw sila sa mga di umano nag-escort sa mga investigador ng ICC o ng International Criminal Court kung saan din dinidinig ngayon ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas December of 2023. Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Pero ang press conference, umani ng samut-saring mga reaksyon. Kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din yung 40th anniversary ng EDSA. Mukhang merong political color. Naglabas ng pahayag ang Philippine Navy. Based on official records, 4 were never members of the Philippine Navy or the Philippine Marine Corps. Majority of the individuals were discharged dishonorably from the service, while others were able to retire in good standing. Pinapanindigan po namin na dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Nagsasabi nga ba sila ng totoo? Ang mas mabigat nating problema, yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. O ginugulo lang nila ang katotohanan? Mukhang merong destabilization na aspect. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan,
Walter Manalansan at Benny Bunontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi, hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security, then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnar sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta, large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Grabe. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na. Doon po namin napagtanto talaga, ma'am, na yung mga perang bulto-bulto po na dumarating doon at lumalabas. Igaling po pala sa masama. Nang tanungin ko ulit si Belnard tungkol sa mga maleta. Kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To-support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Sabi kasi, ma'am, yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, talaga namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake? Yes po. Pero ang kanilang Grabe. mga paratang at pahayag, inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Of course, sasabihin mo yan kasi kinampihan mo ang presidente. Nagtatrabaho ka sa presidente. Ang pinakatanong namin dyan, Auntie Claire, anong masasabi nyo doon sa mga pictures na yun? Yung helicopter na merong plate number na nakasakay rin si Ping Lacson at si Tito Soto sa helicopter na yun. Anong ibig sabihin doon? Na yun ang pinaghatiran nila. Balita ko nga may video pa ito eh. Yung mga nakita nating mga pictures, screen capture yun. In-screenshot nila para maging picture pero video pala yun. Yung trabaho mo dyan, Claire, ay hindi mo trabaho para magmura ka sa mga Duterte. Wala kang karapatan para sabihin mong lousy script, ganun. Kasi may ebidensya po ito. Iba ito sa mga script ninyong bulok. Totoo. Iba ito. Mo, na may kasinungalingan. Bakit ho sila nagre-react ng matindi? We are not following any script. We are not after any award. Nag-deliver din daw sila ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker po. Saan kayo nag-deliver kay Speaker? Yung sa time ko po, sa 40... Tapos, saan pa? 41 na. 14 na. Kay Michael yan. 14. Bahay na rin. 14. 14. Sinubukan naming kunin ang panig ni dating Speaker Romualdez pero wala silang tugon habang ginagawa ang ulat na ito. At ganyan mo sila mag-deliver. May mga isinumiti rin silang ebidensya, mga litrato ng kanilang mga isinagawa di umanong deliveries. Kung minsan pa di umano, gamit ang helicopter at eroplano. Ito pong eroplano. Ano po tong eroplano? Sino may kuha nito sa inyo? Siguro yan sa So gumagamit kayo ng mga eroplano para mag-deliver ng basura Yes, o ng pera? Hindi na lang van, ha? Yes. Kaninong eroplano to? Kay boss. Kay boss. Eroplano. Nakipag-ugnayan kami sa CAAP o sa Civil Aviation Authority of the Philippines tungkol sa mga helicopter at eroplano na di umano ginamit sa pag-deliver ng mga pera. I-verify raw nila ito pero wala. We just received the request po and we will verify. I hope you understand. Thank you. If you need anything po in the future, kindly contact me or you may send your request in our email. Pang-update mula sa kanila habang ginagawa ang report na ito. Sa mga larawan sa affidavit, makikita ang logo ng Mississippi Aviation and Development Corporation sa suot ng mga may hawak sa maleta. Ang Mississippi Aviation, iniuugnay na pagmamay-ari raw ng pamilya ko sa dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Grabe, Ayan, Claire, sagutin mo yan.
Klaro po ang ebidensya niya, no? Ikita na ang isang helicopter na nakuna ng litrato nakalista sa Miss Cibis Aviation tugma sa tail number nito. Samantala, tinawagan namin ang numero ng di umanong kapitan na nakapirma sa nasabing dokumento pero ang sumagot, hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. The Cibis Aviation, ito po ang example ng mga helicopter at air assets. Minsan na rin sinabi ni ngayon DPWH Secretary Vince Dizon na merong mga eroplano at helicopter si Zaldico pero ang abogado ni Ko, pinabulaanan na nagmamay-ari si Ko ng kahit anong aircraft. Well, ako lang, no? Kasi pumutok itong balita na ito eh. At alam ko, mababalitaan po ito ni Zaldico. Zaldico, ito yung mensahe ng taong bayan sa'yo. Lumabas ka again. Kung saan ka man naroroon ngayon, maglabas ka ng bagong video, no? Suportahan mo itong lumantad na mga 18 Marines. 'Yun ang suggestion ko sa iyo. At yan po ay kung gagawin ninyo yan, maa-appreciate kayo ng taong bayan. Kasi ikaw lang po ang tanging paraan na makapag-connect dito na totoo itong mga sinasabi ng mga 18 Marines, ex-Marines. At kailangan na po na mapapatuhanan na kurap nga ba itong si PBBM, Martin Romualdez at ang ilang mga kaanak nila. Okay? At ilang mga kaalyado nila. Para ma-solve na ito, no? Ng bansang itong number 1 most hated scandal na sinapit ngayon ng taong bayan. Ito hong picture, ano ho ito? Dinedepict po yan na ang unang proseso nila, yan sa opisina, ay bago isilid yan sa maleta, binibilang nila Paul Estrada. Kuha nyo ito? Yes. Kuha? Yes. Sino kumuha nito? Isa sa amin. Okay, ito. Yung may mga babae na nagbibilang. Yes, ma'am. Kuha rin nyo ito? Yes, ma'am. So, okay lang kumuha? Hindi kayo pinagbawalan na kumuha? Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isisend po kay boss. Tinanong po si Rosebert Waupan kung paano nila nasiguro na ang kanilang mga ineskortan na foreigners dito sa Pilipinas, mga tiga-ICC. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din, ma'am, nakita natin sa TV na sila pala yung investigator doon, ma'am. Na isa sa mga... Diba? Consistent, no? Kasi, hindi nila... Siyempre, sila lang yung mga escort at drivers. At itong mga escort at drivers na ito, wala silang alam. Kasi, ang alam lang nila to escort and magdadrive lang sila. Wala silang alam kung anong pakay nito, ano ang layunin sa kanilang lakad ngayon. O nung nakita na nila doon sa ICC, ay ito pala yung ating hinatid o yung katransaksyon ng ating boss. Na-connect nila. Diba? Escortan nyo. Yes, ma'am. Nagpunta rito. Yes, ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? December 2023. Kung makita nyo ang kanilang mga statements, hindi ko masasabing nagsisinungaling sila kasi hindi naman sila bulol. Hindi naman sila nag-stutter while they are narrating the events na ginawa nila noon. Kitang-kita mo sa mga mata nila na fresh sa kanila yung nangyari at isiniwalat nila. Diba? Just observe their body language kung sila ba ay nagsisinungaling o hindi. Klaro muna sila, ma'am, Inikot muna nila yung buong Manila, Then nakipag-meeting sila kay ST po. Good time po yan ni Sunny Trillanes. Then pumunta po ng town house. Nakipag-meeting din po siya doon kay boss po tsaka kay dating speaker. Pagkatapos na nun, ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Bernard, ikaw yung kasama nung nag-escort ng mga ICC, tama Yes, ba? Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na... Ito yung sinabi ko sa inyo, di ba? Inutusan sila na bumili ng mga dollars. Para ano yung dollars? Di ba? Para ano yung dollars? Di syempre, ibibigay po ito sa mga foreigners. Alangan naman, babayaran mo itong mga ICC na ito into peso. Hindi nila magagamit yan doon sa lugar nila. So, dollars talaga. Binibili nila o ini-exchange ang peso to dollars para may pambayad sila. Ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Narinig ko po na parang may paghandaan sila na pagbibigyan ng dollar. Sino raw? Ang narinig ko, ICC. Paano mo nadugtong si Trillanes doon? Kami po yung nagsundo ng ICC sa Terminal 3. Then, ang direct contact po namin is si Senator Trillanes po. Codename niya is T. Nakita mo ba si Senator Trillanes? Yes po, nakita ko rin po. Na? Anong ginagawa? Nagmi-meeting po sila. Ka-meeting yung? ICC. Ngayon, paano mo napagtanto na yung pera na pinalit nyo from pesos to dollars napunta sa ICC? Ayun po yung pagkakarinig ko sa executive ni
boss, si Paul. Dumaan ba yun kay ST, kay Senator Trillanes? Malamang, yes po. Nakita mo o binigay nyo sa kanya yung maleta? Nasa, dapat naman po, executive naman po yung nakakalam po niyan, ma'am. Correction lang doon sa kwan, ma'am. Foreigners po yung una naming narinig. Kalaunan, laman ng ICC investigate. Sinong kumuha nito, yung mga litrato? Ako, ma'am, yan yung pag naglalakad-lakad sila, ma'am, sa Makati. Sinusundan po namin kahit ayaw po nila. Sino to? Yung mga investigator po yan. Nang? ICC team members po. Kalaunan, ma'am. Nakuha na lang namin, ma'am, na parang siguro ICC to kasi yung mga iniimbestiga din nila, ma'am, na mga witness, ma'am. AJK. Sa AJK po. Sinabi rin nila na ang mga kakoordinasyon ng mga tiga-ICC dito sa Pilipinas, si dating Senador Sonny Trillanes at iba pang ito yung makokone ko eh. Naalala ko noon, si Trillanes ang unang nag-post na parang nag-post ba yun o sinabi ba niya sa statement, nakalimutan ko lang. Basta sinabi niya na ang ICC na raw ay nasa Pilipinas na raw. O naalala ko pa yun na nandito na raw sa Pilipinas ang ICC, nag-iikot na, ganun, ganyan. Ini-inspect na raw. Di ba? Naalala nyo yun? Yun pala. Nakokonek ko na sila pala yung ka-meet up dito. Grabe. mga personalidad na nabanggit sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinuha ko rin ang panig ni dating Senador Trillanes. Senator Trillanes, isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. And number 2, parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Ano ho masasabi niyo po doon? Doon po sa pera, dinideny ko po na nakatanggap ako ng $2 million o kahit anong halaga mula kay Saldico para sa ICC o para kung anumang purpose. So hindi po nangyari yan, hindi totoo yan. Paano yung dollars na yun? Ibinigay ko sa kanila na suhol? Paano yung ilalabas nila ng bansa? Kung gagastusin naman yun dito, bakit kailangan pa i-convert sa dollars? Eh ang gastusin dito, di ba, pesos? Hindi nila naayos yung kwento nila niya. Pero kung titignan mo yung... Ito naman si Trillanes, malinaw yung sinabi nila bumibili sila ng dollars. Binaliktad mo eh. Hindi po peso ang ibibigay, dollar po ang ibibigay. Pagbabantay nila dun sa ICC, per se, wala akong illegal dun. Assuming sila nga yung nagbantay. Pero ang mali na ginawa nila, nung sila ay naging security, dapat pinapangalagaan nila, binabantayan nila yung buhay nung kanilang binabantayan. Pero ang ginawa nila, in-expose nila yung identity, pinitsura nila, pati yung testimony. So, meaning to say, inamin nyo na totoo yun. Yun ang point doon. Pero ang point niya, ginawa niya pang may kasalanan itong mga 18 Marines dahil bakit raw pinicturan, bakit hindi binabantayan. Ay naku. Kayo yung lousy script, nabubuking. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman